Welcome po muli sa Reyes Ativen Farm. Ayan, so sa video po na ito, ituturo po namin kung paano po magtanim ng dragon fruit. So, ito. So, paano magtanim ng mga ganito. Ayan. So, by the way, ito mga pala is more than a year pa lang po ito. So, more than 1 year old itong mga poste po na ito. At kung mapapansin po ninyo, may mga bunga na rin po. April 11, 2022 po pala ngayon. Yan, so sa isang poste, may mga bunga na, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron pa po sa likod niya, din nandito yung mga buds po. Ayan, so halos mga poste po natin ay may mga buds na po. So kasi itong April po na ito is simula po ito ng flowering month din. So fruiting season. Ganun. So hindi pa masyadong marami, pero soon dadami po yung mga yan. Sa isang poste po, aabutin po yan mga 50 plus, 60 plus na mga bunga. Yan, lalo pag nag-peak po sa isang poste. So paano magtanim po ng ganito? Okay, so cuttings po tayo magtatanim. Huwag na wag po tayo magtatanim ng yung sa seeds. Kasi po, pag sa seeds po matagal. Pag cuttings po, 6 months, pwede na nga eh. So wala pang 1 year, bubunga na po yung dragon fruit ninyo. So, sampulan po natin. So, actually ngayon po, fruiting season is bawal po talagang mag-cut ng mga sanga kasi nga fruiting season na, sayang kumbaga. Kasi ang ikakat po natin ay mga matured na sanga. Pero dahil po sa video na ito, paano magtanim? Kailangan po natin mag-sample kahit isa lang po. Okay, so punta po tayo sa isang nakita po namin na pwedeng sampulan. Bilang demo po natin, no? Sampulan po natin itong 3 years old po namin na mga dragon fruit. Actually itong mga ito po kuwan na po ito. Hard pruning ginawa po namin to nung mga December. So halos nakalbo po itong mga ito kasi pag hindi mo ipopruning sobrang kakapal, lilit po yung mga bunga. So ito po yung nakita kong sanga na pwede nating i-cut. Ayan, so pwede natin i-cut kasi doon. Dito po, no? Doon. Ayan, pwede kong i-cut yan mamaya. Tapos ito po is pinagbungahan siya. So mapapansin nyo po dito, may cut po, ano? Ito, pinagbungahan. Ayan. Ito yung mga pinagbungahan po. Pag may mga nakita ko yung mga slice na, mga pinagbungahan na po yan. Ayan, so puputulin po natin. Ayan, so puputulin po natin, no? So matured na sanga. So kailangan nyo pong gumamit ng matulis na pruning shear. Yan, so may mga tinik-tinik siya, no? So napakagandang planting material po nito. So mga panarin po ito, no? So mga 1 feet, halos 2 feet na rin. Yan. Okay na po ito na planting material. Actually mas maganda yung mas mahaba pa. The more kasi na mas mahaba yung planting material, the better. Mas mabilis po. Gaya po nito. Halimbawa po ito, nag-matured siya. Kasi hindi pa po ito matured. Ayan, so ito po, no? Sa pagtatanim po, kami po dito sa farm is gumagamit po kami ng seed bag. So hindi po namin inirerekta ito sa mga poste. So inaalagaan muna namin sa mga ganito. Actually pwede rin naman pong irekta pala. Pwede pong irekta ito, pero kailangan niyo pong takpan muna ng mga ano tawag dito, yung mga dahon ng niyog, ganun po. Yung dahon ng saging, ganun. Dito kasi sa amin, hindi naman po kami magdadagdag na sa mga poste. Ito po actually mga pambenta na po namin, yung mga nilalagay namin sa mga seed bag. Yan. So ito po, no? So ilalagay po natin sila sa ating organic fertilizer. Ito po is combination po ng carbonized rice hull, compost, cow manure, goat manure, pusot. Yan, magandang galing sa furniture shop. So ito po is fresh cutting po siya, no? Actually po, mas maganda kung hindi nyo muna siya itatanim. Hindi nyo muna siya itatanim kagad kasi kakakat lang po natin. So mas maganda 1 week. 1 week po bago itanim. So hayaan mo nang mag-dried up siya ng kaunti. Actually kahit ito tumagal siya ng 1 month or ilang buwan pa, pwede pa rin po siyang itanim. Okay? So yan, hindi mo natin itatanim. So ganyan lang po muna siya. Ipapakita ko po sa inyo yung mga ilan sa mga cuttings din po namin na halos more than a month na nakatambak. So meron po kami dito. Ipakita ko dito. Ayan, no? Dito. Meron pang naiwan eh. Yan. So ilang buwan na nakatambak po dito itong mga cuttings na ito.
Pero okay pa rin po sila na planting materials. Ang gagawin lamang po is basahin po araw-araw. Every hapon po binabasa po namin ito. Parang dinidiligan po ba? Hanggang sa may time na po kayo magtanim, yan. So okay lang po na nakastock po siyang ganyan. Yan. So pero kung sampalan na rin po natin para at least alam nyo po kung paano itanim. So kunwari po 1 week na po ano, kaya more than a week pa, 1 month pa. Kuan lang, itusok nyo lang mga 1 to 2 inches. Basta malagyan na ng kaunti, ganyan lang po, okay na po yan. Yan, tapos itatali nyo na po dito. Wala, ito yung poste ninyo, itali nyo na lang po. Yan. Tali nyo na po dyan. Okay, for demo purpose lang po ito. Ito po yung fresh cutting po natin. Yan. Okay na po, ganyan na lang po, ganyan po siya. Then ito po, tingnan nyo po itong samples natin. Ito po, more than a month na po sila, no? Tingnan nyo. May suloy po dito. Yan, so bagong suloy niya po ito. Napakagandang planting material na po ito. Ito rin po sa kabila. Yan, medyo mahaba na, no? Yan. Tapos, ito nga pala, huwag nyo kakalimutan diligan. So, diligan po natin, no? Yan. Mas maganda po pag bagong tanim, araw-araw didiligan. Araw-araw po didiligan yung ito. Tapos ipapakita ko yung mga sample natin ng mga tanim din. Yan. So ito po yung mga sample po ng mga itinanim po namin. So gaya po nung nasa kabila, mga 1 to 2 inches lamang po ang naihukay, no? Tapos mga after mga 30 days, may mga suloy na po yan. So ganito po, may mga lalabas dito. Sa ibaba, tatanggalin nyo po. Yan, no? Tanggalin nyo po pag nasa ilalim yung mga sanga. Pero kung kunwari may sangas dito sa taas, parang ito may nagsisimula dito, pakita mo nga dito TJ. Yan, by the way, si Kuya TJ ang ating videographer, no? Yan. May bagong suloy, no? Yan po, ayan pong bubuhayin natin, hayaan po natin. So ito, tatanggalin po din po natin. Yan. Tapos dito sa kabila. Itong tanim po na ito, no? May mga suloy din sa ilalim. So tanggalin po natin. Tapos may dalawa, di ba? Mas mahaba ito, so mas magandang buhayin. So tanggalin nyo na rin po itong isa para mas mabilis po yung tubo nila. Kunwari nasa poste na po sila, so, mas maganda po ito. Parang diretso na. So ito, may isang sanga dito, ditanggalin na po natin to. Yan. Okay. Tapos pag mga ganito pa, may mga langgam, pwede po kayo mag-spray ng neem oil, gano'n. Pag natural na gusto niyo, pwede rin pong insecticide, yung mga 7, gano'n. So tanggalin niyo po ito mga ito pag nasa mga baba. Kailangan po kasi na isang sanga lang po ang aakyat. So ito po, itong bagong sanga niya, aakyat po yung dire-diretso sa taas yan. Actually ito po is pambenta po namin itong mga month of May, June. Ito lang po naiwan, no? So, binibenta po namin to pag malampas po dito, mga dito, lampas po dito. Binibenta po namin to 75 po ang isa. Yeah, so wala po kami mga fresh cutting pag mga ganitong buwan, April, mga fruiting season, wala po. So ang available lang po dito sa farm namin is mga ganito, mga rooted in a seed bag. Yan. So ayan, no? Meron pa kayong free na lecture pag sa amin po kayo kukuha. So ipakita mo kaya TJ. Yan, may mga buds po dito, ano? Dito ba dito? Dito yan. Tapos na yun, may mga buds, may mga na siya, oh, mga bagong suloy yan. Parang ito, hinahayaan po namin na iisa lang po talaga. Yan, from time to time, tanggalin. Then, mas maganda, maglinis na rin po ng mga wad. So, minsan napapabayaan din dahil sa kulang sa time po, ano? Yan, nililinisin po yan. So, ganoon naman po ang pagtatanim ng dragon fruit. So, mga, kunwari yung ganitong mga tanim, pag inilipat po natin to sa poste, so, syempre, mas maraming mga fertilizer na po yun. Actually, ito, pwede pa po itong humabol, magbunga ngayong taon. Tapos itong mga ito, hahaba na lang siya. Hahaba kasi kulang na sa time. Kulang na sa time na umabot sa fruiting season. Kasi ang fruiting season na po natin ay hanggang dito sa amin, October, November lang po. Yan. So bago po tayo magtapos, so i-flex ko lang po itong ibang mga poste po namin. So pagkita ni Kuya TJ at yung mga, ayan, yung ating mga more than a year. So maraming bunga na rin po, ano? Yan, mga malaking bunga, mga buds. Ayan. So may harvest
po tayo dito ng mga April 18. So first na mag-harvest na tayo is April 18 and 22. Then May, marami po tayong harvest ng month of May. So hopefully umabot po tayo ng mga 500 to 600 plus kilos ngayong month of May. So sa isang poste, halos lahat po ng sanga. Kung mapapansin po ninyo, halos lahat ng mga sanga may mga buds yan. Pag yung mga matured lang po ha, mga matured na sanga, yan, may mga buds na po. So sa isang poste, umabot po yan mga 50 plus na bunga. Sa isang buwan. Isang buwan po. So sa isang poste, abot yan ng mga 6 kilos or more na per poste. So yun lang po sa video na ito. Kung may mga questions po kayo tungkol sa dragon fruit farming or any basta sa dragon fruit, so mag-message lang po kayo sa baba at sasagutin po natin. Thank you for watching. Sa mga nagpapa-shoutout po, mag-message lang din at shoutout po namin kayo sa susunod po na video. Salamat po. God bless.